Sa harap ng matinding tensyon sa Timog Silangang Asya, ang West Philippine Sea ay ang sentro ng isa sa pinakamainit na alitan sa pandaigdigang arena. At ang bansang China ay nag-aangkin ng halos buong karagatang ito. Ano nga ba itong malaking problemang hinaharap ngayon ng China upang pursigidong angkinin ang teritoryo ng ibang bansa? Yan ang ating aalamin. Noong January 1, 2023, nagsimula ang paglalakbay ng barkong Neotay. Mula sa Sao Paulo, Brazil, umalis ito na may kargang mais at nagsimula ng 35 araw na paglalakbay sa paligid ng Cape of Good Hope, tumawid sa Indian Ocean at dumaan sa Strait of Malacca. Pagkatapos ay umabot ito sa kanlurang bahagi ng Pacific bago umabot sa Guangzhou, China, na kung saan ay nag-unload ito ng kargamento. Ang mga barko na patungo sa China mula sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Europa, Australia, Africa o Amerika ay nagtatapos sa parehong destinasyon, ang Pacific. Ang patunay na ito ay nagmumungkahi ng isang pare-parehong tema sa kasaysayan ng China. Maliban sa isang napakaikling sandali, ang estratehiya ng ekonomiya at militar ng China ay malaki ang limitasyon dahil sa pagkakaroon nito ng access sa nag-iisang karagatan lamang. Sa kabila ng makabagong teknolohiya sa himpapawid at riles, 80% ng pandaigdigang kalakalan ay umaasa pa rin sa dagat. Ang mga karagatan ay ang pangunahing ruta para sa mga kalakal. Bilang isang makapangyarihang bansa na maaaring nasa landas patungo sa pagkakaroon ng pandaigdigang kapangyarihan na maaaring hamunin ang dominasyon ng United States, ang China ay nagkakaroon ng hamon. Upang magkaroon ng kontrol, kinakailangan ang kakayahang mangibabaw sa mga karagatan. Gayunpaman, ang heograpiya ng China ay nagdudulot ng mga natatanging hamon sa patuloy na pagsisikap ng bansa na palawakin ang access nito sa karagatan. Sa kaibahan, ang United States na isang makapangyarihang bansa na may sakop na 2 karagatan ay may kalamangan. Sa pamamagitan ng malawak na mga baybayin sa parehong Atlantic at Pacific, ang US at iba pang mga bansa na may access sa 2 karagatan tulad ng Indonesia, Canada at Chile ay nagtatamo ng makabuluhang estratehikong kalamangan laban sa People's Republic. Ibig sabihin nito ay mas ligtas ang mga ruta ng kalakalan, mas matibay na posisyon sa pandaigdigang mga hidwaan, at mas maraming opsyon sa maritime na kalakalan, lalo na sa panahon ng digmaan. Ang kakayahang maglipat ng mga kalakal sa malalawak na ruta ng karagatan ay maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Karamihan sa mga kargamento ng China ay naililipat sa malalaking barko na kasing laki ng mga buong tren ng kargamento. Para sa isang bansa na nag-aambag ng 15% ng world exports, ang pagkakaroon ng access sa karagatan ay hindi lang isang kagustuhan, kundi isang pangangailangan. Ang malaking bahagi ng mga raw materials na kinakailangan para sa mga export, tulad ng iron ore, ay kailangang i-import. Kung walang access sa karagatan, mabilis na babagsak ang ekonomiya ng China. Ang United Kingdom ay may access din sa One Ocean Power, ngunit sa kabila ng pagkakaroon ng katulad na haba ng coastline tulad ng China, ang pagiging isla nito ay nagbibigay dito ng natatanging kalamangan. Ang kalahati ng shoreline nito ay nakaharap ng direkta sa Atlantic, at dahil nakapalibot ito ng tubig, madali itong makakagalaw sa halos anumang direksyon mula sa kanyang mga pampang. Ang kaibahan nito ay kahit ang mga ruta ng maritime ng China sa Pacific ay limitado. Ang landas ng China patungo sa open ocean ay pangunahing nasa silangan at sa ilang bahagi ay nasa timog, ngunit ang mga rutang ito ay puno ng mga geopolitical challenges tulad ng pagdaan sa mga less than friendly nations. Halimbawa na lamang rito ang Japan na may mahahabang hilagang isla, kasama ang mga pangunahing military bases sa Okinawa. Ang Taiwan na 140 milya mula sa baybayin ng China ay mayroon ding mga pangunahing military bases. Ang Pilipinas at South Korea ay kasalukuyang hindi magkaibigan sa China. Ang pagpunta sa timog mula sa China ay hindi nakakapagbigay ng solusyon sa problema. Ang rutang ito ay papunta sa South China Sea na nagdadala sa Narrow Malacca Strait.
ay isang napakahalagang daanan na nag-uugnay sa China sa Indian Ocean. Ang strait na ito ay napakahalaga ngunit puno ng problema para sa China, kaya tinatawag itong Malacca Dilemma. Isang malaking bahagi ng langis at natural gas na ini-import ng China ay kailangang dumaan sa makitid na daanan na malapit sa Singapore at Malaysia, ang mga bansa na hindi laging maganda ang relasyon sa China. Ang mga problema sa paglipat ng mga kalakal papasok at palabas ng China ay lalong pinapalala ng heograpiya ng bansa. Karamihan sa kanlurang bahagi ng China ay puno ng mga bundok, kasama ang Himalayas na nag-iiwan ng makitid na daanan sa hilagang kanluran. Sa hilaga naman ay matatagpuan ang disyerto na nagdadala sa mga kakaunting populadong lugar ng Mongolia at silangang Russia. Kung ikukumpara sa Germany na may access sa isang karagatan at may mga matagal ng land trade routes patungo sa gitnang silangan, ang China ay mukhang nakahiwalay. Dahil sa mga geographical barriers, umaasa ang China sa mga rutang pangkaragatan at ang pag-import ng pagkain ay napakahalaga. Mula pa noong ika-9 na siglo, nagkaroon na ng 12 malulubhang taggutom na naitala sa kasaysayan. Dalawa sa mga ito ang nagpasimula ng pagbagsak ng mga dinastiya at noong 60 taon na ang nakalipas, ang pinakamalala na taggutom na kumitil ng hindi bababa sa 30 milyong buhay sa China. Ang alaala ng mga taggutom na ito ay nananatili. Lahat ng kasalukuyang leader ng China ay alam kung gaano kahirap ang sitwasyon kapag walang laman ang tiyan. Para sa bawat 100 calories na kinakain sa China, 35 nito ay ini-import. Ang mga produkto na mga mais, soybeans, edible oils, feeds para sa mga hayop, at pork. Lahat ng ito ay malakihang ini-import. Sa United States, isang lugar na kasing laki ng Utah ang ginagamit para magtanim ng mga pagkaing i-export sa China. Ang langis ay isa pang malaking problema na halos kasing halaga ng pagkain. Ang China ay gumagamit ng 15 milyong barrels ng langis araw-araw na pinakamataas sa lahat ng bansa. Pero 5 milyong barrels lang ang nagagawa mula sa sarili nitong lupa na nagiiwan ng 10 milyong barrels na kakulangan bawat araw. Para punan ang kakulangang ito, ang China ay nag-i-import ng mga 250 milyong barrels bawat buwan mula sa gitnang silangan na dumadaan sa Malacca Strait. Ang pag-asa sa mga import at sa huli ang pag-asa sa karagatan, ang dahilan kung bakit ipinataw ng Japan ang kumpletong blockade sa China noong World War II. Maliban sa mga kalakal na maaaring mag-smuggle sa mainland China sa pamamagitan ng British-controlled na Hong Kong at dalawang maliit na kalsadang lupa, epektibong na-cut off ang China mula sa pandaigdigang kalakalan. Pumirma ang Japan ng kasunduan sa Soviet Union noong 1941 na nagtanggal sa koneksyon sa kalsada patungo sa Soviet Union. Pagkatapos nito ay sinakop nila ang Burma noong 1942 na nagtanggal sa isa pang kalsada na dumaan sa mga bundok ng Burma. Kahit ang maliit na daloy ng mga kalakal sa dalawang makitid na kalsadang ito ay nakatulong sa depensa laban sa Japan, kaya't nang harangan ang dalawang land routes, nagsimulang maglipad ang Allies, United States at Great Britain ng mga eroplano na hindi ginawa para sa mataas na bundok ng Himalayas na abot ng 8,000-meter peaks para magdala ng mga kargamento sa kanlurang bahagi ng China. Malinaw na naalala ng mga leader ng China ang mga pangyayaring ito at mula nang matapos ang digmaan ay nagsikap silang tiyakin na ang kanilang mainland ay hindi mawalan ng access sa karagatan, dahan-dahang bumubuo ng isang world-class na navy. At sa nakalipas na 15 na taon, malamang na narinig mo ang Belt and Road Initiative ng China. Sa ilalim ng patakarang ito, nakagawa sila ng malalaking hakbang upang tiyakin na may boses sila sa access sa karagatan sa pamamagitan ng pagmamay-ari at operasyon sa 113 na mga pantalan sa buong mundo. Ngunit tanging ang dalawang pantalan na ito ang may potensyal na lutasin ang problema ng isang karagatan o Malacca Dilemma. Ang dalawang pantalan na ito ay isa sa Myanmar at isa sa Pakistan. Ang tanging mga pantalan sa 113 na may kaunting koneksyon sa mainland China. Noong 2013, binigyan ng pantalan sa Myanmar ang China
ng kanilang first taste sa Indian Ocean. Nagsimulang dumaloy ang natural gas mula sa Indian Ocean sa pamamagitan ng Shui Gas Pipeline sa Madi Island Terminal sa kanlurang baybayin ng Myanmar at papunta sa Kunming sa mainland China. Sa isang iglap, nagkaroon ang China ng bagong antas ng koneksyon. At 3 taon pagkatapos nito, nakuha nila ang kanilang pangalawang mahalagang koneksyon sa Indian Ocean pagkatapos ng Gwadar Port na pinangunahan ng China Overseas Ports Holding Company na nakumpleto ang konstruksyon. Ang pantalan na ito, na may isa sa pinakamahalagang natural deepwater harbor sa mundo, ay lubos na nagpahusay sa maritime capabilities ng China at access sa mga ruta ng kalakalan. Ito ang parehong natural na harbor na pinaniniwala ang sinusubukan ng Russia na makuha ng salakay nila ang Afghanistan noong 1979. Ang pantalan na ito, na may isa sa pinakamahalagang natural deepwater harbor sa mundo, ay lubos na nagpahusay sa maritime capabilities ng China at access sa mga ruta ng kalakalan. Ito ang parehong natural na harbor na pinaniniwala ang sinusubukan ng Russia na makuha ng salakay nila ang Afghanistan noong 1979. Nakaharap sa katimugang bahagi ng Pakistan ang tanging pantalan sa mundo na hindi konektado sa Pacific, at ang isang container ay maaaring kunin mula sa isang barko, ilagay sa isang truck at dalhin sa isang highway patungo sa mainland China. Sa katunayan, ang Karakoram Highway ay ang tanging highway na daanan mula sa Indian Ocean papuntang China at dumadaan sa kanlurang bahagi ng Himalayas. 73 taon pagkatapos ng huling kargamento na lumipad sa itaas ng Himalayas, nagawa ito ng China. Nahanap nila ang kanilang paraan patungo sa pangalawang karagatan. Sa mga estratehikong lugar sa Indian Ocean, ngayon ay tututok sila sa pagpapalakas ng kakayahan ng bawat site. Sa kasalukuyan, ang mga ito ay mga pansamantalang solusyon sa network ng kalakalan ng China. Hindi pa ito ang pangunahing bahagi. Sa kabila ng mahirap na terrain, mayroong mga plano para sa multi-lane na mga highway at rails na isinasagawa. Ang Gwadar ay ang nangunguna na mayroon ng ospital at paliparan. Ngunit ang hamon para sa China sa pagpapalawak o kahit sa pagpapanatili ng kontrol sa mga pantalan na ito ay nasa mga lugar ng host countries, kaya kahit na nakamit ng China ang malaking tagumpay na maabot ang pangalawang karagatan, ito ay may kapalit na konektado sa mga lugar kung saan nagmumula ang mga hidwaan dahil sa malalim na mga pagkakaiba ng relihiyon, kultural at etniko. Sa iyong palagay, makakamit nga ba ng China ang tagumpay sa pagpapalawak ng kanilang access sa ibang karagatan? I-comment mo naman ito sa ibaba at huwag kalimutang i-share at i-like. Maraming salamat.